Baliwala sa mga turista ang nakataas na Alert Level 3 sa Mayon para makita ang tourist destination sa Albay. Una pa raw sa kanilang bucket list makita ang lava flows mula sa bulkan. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon, live nag-uulat mula sa Daraga, Albay. Talaga ba marami pang dumarating na mga turista dyan, Paulo? Para kayo nabanggi, Corina, oo, marami pang mga bisita ang nagpapatuloy na pumupunta dito sa lalawigan ng Albay, mapa-local man yan o foreign tourist, dahil nga ang kanilang pakay dito ay gusto nilang makita yung lava flows mula sa bulkang Mayon. Bagay na naging mailap dahil simula nung weekend hanggang ngayong araw ay balot ng ulap ang bulkan. Hindi napigilan ng pag-aalboroto ng Mayon ang paglalaro ng golf ni Randy Santiago sa Doña Pepita Golf Course sa Legazpi, Albay. Naroon ang aktor noong weekend para dumalo sa 80th anniversary ng Tau Mu Sigma Phi kasama ang UST Doctors of Medicine. Nag-enjoy man sa event at golf course, pinagdadasal daw ni Randy ang kaligtasan ng mga taga-Albay. Ang rider naman na si Marvin, dumayo sa Cagsawa Ruin sa Daraga kasama ang mga barkada niyang rider galing QC. Bagamat balot sa ulap ang bulkan, tuwang-tuwa naman siyang makabalik sa Cagsawa at nakulayan ng drawing nilang plano na 1 taon ng ginugol para mabuo. May sakto rin po pagka putok po ng bulkan, kaya medyo naano rin kami na bahala, pero tuloy pa rin po yung rides po namin. Ayon sa Cagsawa Park Management, naging mitya para sa pagdagsa ng mga turista ang pagputok ng Mayon. Mula January 1 hanggang 11, umabot ng lampas 27,000 na turista ang pumasyal sa Cagsawa. Bagamat malayo sa 6-kilometer danger zone ng Cagsawa, tuloy rin ang kanilang paghahanda para maging ligtas ang pamamasyal ng mga turista. Cagsawa is one of the safest spots here sa Albay. Safe naman yung pinuntahan namin kasi Cagsawa area is 10 kilometers from Mayon. So malayo naman tayo sa permanent danger zone. Ang turista at vlogger naman na si Sergey na galing Belarus, first time sa bansa at sa Albay, kaya viewing muna sa Linyon Hill. Kaya umaasa rin siyang makakakita ng lava mula sa bulkan. The main goal to see Mayon volcano, but unfortunately we can't see it right now because very cloudy weather. If we see lava, I will be happy, really happy, because I never seen volcano eruptions, but it is my first experience. Where can I see it? Okay. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, patuloy ang pagsasaayos ng tourist site sa lalawigan. Pag ito nag-full scale, tingin ko mag-i-increase ang arrivals namin. Kailangan lang magpasunod kami ng mga view deck. Grabe yung arrival namin yung 2018, no? Na talaga nagkaroon sa ng yung pyroclastic explosion, no? So it's like really a explosive eruption, no? Naga 2 kilometers, so ang dami talaga noon. Even mga personalities pumunta dito. Umaasa naman ang park operators sa tourist businesses sa Albay na hindi lang sana ang magagandang tanawin ng lalawigan ang maiuwi ng mga bumibisita. Ang mga Bicolano, ang Daragueños, we are resilient. So yun ang gusto kong ipaabot sa mga na kahit dumaan ang bagyo, kung ano man ang calamity, nandito pa rin kami. Tumaas naman sa 206 ang naitalang rockfall events mula sa Mayon kumpara sa 133 noong Lunes. Corina, batay sa pinakahuling tala ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, ay umabot sa mahigit 1,100 families na katumbas ng 4,133 na individual ang namamalagi ngayon sa iba't ibang evacuation center dito sa lalawigan ng Albay. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Paulo Barcelon. Nag-uulat ng live mula sa Daraga, Albay. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.